Hi, salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Kabanata 4461. Sa pagkakataong iyon, tahimik na. Umismid si Quincy, at nahulaan na. Niya na si Morticia ito. Mula ka ba sa mabangis na karera? Bakit bigla ka na lang nagpakita sa South Cloud World? Malamig niyang sabi. Agad, ang kapaligiran ay umugang at ang mga opisyal ay tahimik na. Bumulalas. Ang babaeng ito ay mula sa mabangis na karera. Hindi ba na ang kapangyarihan ng mabangis na karera ay naubos ng Nine Mainland? Bakit sila nagpakit ulit? Habang bumulalas ang lahat, mabilis na kumilos si Morticia sa taas ng pangunahing bulwagan ng palasyo at tiningnan sa baba si Quincy. Ikaw ba ang Empress ng South Cloud World? Malinaw ang boses niya at may bakas ng pagbabanta. Tama iyan. Ako ay, sumagot si Quincy ng may tuwid na mukha. Ngumiti si Morticia at sinabing, ako, si Morticia, isa sa 12 Fiend Martyrs. Kailangan ko ng tulong mo. Kailangan kita agad na magamit ang lakas tao ng South Cloud World Royals. At siyasatin ang kinaroroonan ni Daryl. Si Quincy at ang mga opisyal ay natigilan at labis na galit. Ang babaeng ito ay hindi lamang kahit sino. Lumiliko siya ay isang Fiend Martyr ng Fiend Race. Ngunit ang paraan ng pakikipag-usap niya sa Amin Avenue sa halip ay walang respeto. Hindi siya namumuno sa South Cloud Royals. Bakit natin dapat pakinggan ang kanyang mga order? Naisip ni Quincy. Pagkatapos, huminga siya ng malalim at sinabi ng mahina kay Morticia, kawili-wili. Kung naghahanap ka ng Daryl, sige at gawin mo ito sa iyong sarili. Ano ang kaugnayan nito sa South Cloud Royals? Si Quincy ay nanatiling kalmado nang nabanggit si Daryl. 2 taon na ang nakalilipas, si Quincy ay magkakaroon pa rin ng sama ng loob laban kay Daryl dahil sa nangyari sa kanyang kapatid. Gayunpaman, pinayagan na niya ito. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang kapatid na si Shannon ay nagsilang na sa anak ni Daryl. Ang nangyari ay hindi maalis at walang punto na nag-aalala tungkol dito. Wala kang kinalaman. Humalaklak si Morticia. Sa susunod, ang Godly Region at ang Nine Mainland ay papamunuan ng Fiend Race. Lahat kayo sa papasailalim sa pamumuno ng Fiend Race. Ngayon na hinahanap ng Fiend Race si Daryl, ang lakas ng loob niyong sabihin na wala itong kinalaman sa inyo. Ayokong sayangin ang hininga ko. Sa kalahating oras, gusto kong makita ang buong South World Royals na gumagawa ng aksyon. Kung hindi, matitikman niyo ang nga kapalit. Mukhang malamig at diretso si Morticia habang nagsasalita siya. Agad, ang buong palasyo ay bumulalas. Lahat ng mga opisyal ay galit na tumitig kay Morticia. Nakakatawa to. Ang lakas ng loob niyang gamitin ang ganoong tono para takutin ang Empress Her Majesty. Kamatayan ang hinihiling niya. Haha, gaano ka katapang. Huwag isipin na dahil lamang sa malakas na lahi ay maaari mong gawin ayon sa nais mo. Ang South Cloud World Royals ay hindi gumana ng ganoon. Sigaw ni Quincy sa Morticia, sobrang galit. Ganito ba? Limitado ang pasensya ko. At sinabi ko na ang dapat kong sabihin. Huwag maging walang utang na loob. Sinabi ni Morticia habang siya ay ngumiti. Kaagad, ang isa sa mga opisyal ng militar ay hindi makakatulong ngunit magmadali at sumigaw sa Morticia, sigurado ako na ikaw Avenue isang Fiend Martyr ng lahi ng Fiend. Nais kong makita kung gaano ka kagaling. Ang opisyal ay pinangalan ng Victor Ivor. Siya ay isang frontline na Great General at siya ay hindi mapaniniwalaan o kapanipaniwala. Malakas. Kaagad, isang Ghost Quill Saber ang lumitaw sa kamay ni Victor at umakyat siya sa langit. Isang malakas na aura ang sumabog mula sa katawan ni Victor. Isang pagsabog ang sumabog mula sa kutsilyo ng Ghost Quill at bumagsak patungo sa Morticia na nasuspine sa kalagitnaan ng hangin. Ang hangin sa paligid ni Victor ay napunit at ang kanyang mga kapangyarihan ay nakakatakot. Si Morticia ay tumingin sa kanya ng
May pagdusta, walang sino man ang sumusubok na. Atakehin ako, iyak niya. Pagkatapos, dahan-dahan niyang tinaas ang kanyang kamay at binago. Ang lupa at langit, mabangis na, enerhiya ang lumabas at bumuo ng mapusyaw na kulay ng dugo, binabalot. Si Victor, mabilis ang ilaw na parang kidlat at walang oras si Victor para gumawa ng reaksyon bago siya matamaan. Iyak ni Victor at nagkalat ang dugo niya sa buong lugar. Napaatras siya ng higit pa sa 100 metro at kalaunan na banggasa. Plaza sa harapan ng pangunahing bulwagan. Agad, nabandol ng masama si Victor at nawalan na ng hininga. Kabanata 4462. Ano, sobrang nakakatakot naman ang kapangyarihan ng Fiend Martyrs na ito. Pinatay niya si Victor sa isang galaw lang. Ang lahat, kasama si Quincy at ang mga opisyal ng sibil at militar, ay hindi mapigil ang mapasinghap sa hangin. Masasabi nila na ang kapangyarihan ng Fiend Martyr ay walang may kukumpara. Gayunpaman, si Victor, na isa sa pinakamakapangyarihang tao sa South Cloud World, ay pinatay niya ng ganoon lang. Ilang segundo ang lumipas, sama ni Quincy ang kanyang isipan. Tumitig siya kay Morticia, at sumigaw. Ibaba mo siya. Galit siya noong nagsalita siya. Ang Fiend Martyr ay pumunta para hamanin ang South Cloud World. Royals mag-isa at pinatay din ang pinagkakatiwalaang general ko. Kung papakawalan ko iyon, kakamuhian ng buong Nine Mainland ang South Cloud World. Ang importante pa ron, ang kamahalan ng mga maharlika ay hindi dapat nilalabag, dapat mamatay. Ngayon ang Fiend Martyr, agad, ilang libong mga Royal Guards ang nagmadali na roon, nilabas ang kanilang mga internal na enerhiya at tinutok kay Morticia. Ang mga Royal Guard ang talagang may responsibilidad para sa kaligtasan ng palasyo at lahat sa kanila ay malakas. Sa oras na naglabas sila sa parehong oras, mag-iiba ang kalangitan ang kamangha-mangha ito. Lahat kayo ay nakakagat ng higit pa kaysa sa maaari mong ngumunguya. Panipi, napangiti si Morticia sa disdain at itinaas ang kanyang kamay ng walang salita. Sa split-split na iyon, mayroong isang pulang ilaw na sumaklaw sa lupa. Pagkatapos, isang makasalanang enerhiya ang sumabog at nabuo ang isang higanting multo. Ito ay 12 mga metro ang taas at kasing taas ng isang burol. Umungol ito at sinuntok ang mga kamao nito na sumingil sa mga gwardya ng hari. Kahit na ang multo ay nabago gamit ang power of the Fiend Soul, malakas. Ito bilang isang Vajra. Ang mga pag-atake ng mga gwardya ng Royal ay nakaramdam ng mga kilati sa multo at hindi nagdulot ng pinsala. Sa mas mababa sa kalahating minuto, higit sa 1,000 mga gwardya ng hari ang tinamaan ng mga kamao ng multo. Sumigaw sila at nahulog mula sa langit sa isang pool ng dugo. Bigla, ang buong palasyo ay patay na. Tahimik, natigilan si Quincy at ang mga opisyal. Ito ay taba ang totoong kapangyarihan ng lahi ng Fiend. Habang ang lahat ay tahimik sa pagkabigla, tahimik na bumangon si Morticia sa kalagitnaan ng hangin. Ngayon ano, tinatanggap mo na ba ang proposal ko? Sabi niya kay Quincy, malademonyong ngumingisi. Pagkatapos, sumulyap siya sa mga Royal Guards na nakahilata sa dagat. Dagatang dugo at dagdag niya, ito ang kapalit ng pagkatalikod sa mabangis na karera. Pag-isipan mong mabuti. Si Quincy ay ninuso ang kanyang labi, habang ang maamong mukha niya ay hindi nagpapakita ng kahit kaunting bakas ng takot. Hinding-hindi, magiging aso ng mabangis na karera. Ang South Cloud World, at hindi kita susundin. Mas mabuting sumuko ka na, tsaka pumasok ka sa palasyo ng walang pahintulot at sinugitan ang mga tauhan ko. Huwag mong isiping umalis ngayon. Agad, tumungo siya sa kalangitan ay nilabas ang kanyang internal na enerhiya. Agad, isang malakas na kapangyarihan ang lumabas mula sa katawan ni Quincy at nahiwalay ang kalangitan. Matapos maging isang empress, si Quincy V ay hindi lamang masigasig sa mga gawain sa administratibo, ngunit hindi rin niya nakalimutan na linangin
Sa nagdaang mga taon, patuloy niyang pinag-aralan ang lihim na mano-mano at ang kanyang mga kapangyarihan ay lubos na pinahusay. Mula sa dati, kung tutuusin, ayaw ni Quincy na ilunsad ang pag-atake sa kanyang sarili ngunit wala siyang magagawa. Napatay na si Victor. Kung hayaan, kung ipagpatuloy ng mga gwardya ang laban at sila ay mamamatay ng walang kabuluhan. Bilang Empress, hindi ko dapat panatilihin ang pagpigil. Nakakakita ng Quincy tungkol sa paglulunsad ng isang pag-atake. Ang mga opisyal ng sibil at militar ay hindi makakatulong ngunit masira sa isang malamig na pawis. Nakakatakot ang kapangyarihan ng Fiend Martyr. Mas mahalaga, si Quincy ay isang Empress. Kung may nangyari sa kanya, ang South Cloud World ay walang pinuno. Sa sandaling iyon, maraming nais na pigilan siya ngunit huli na. Nang makita na lumipad sa kalangitan, si Quincy, napatigil sa una si Morticia. Pagkatapos, nasasabik niyang sabi, "Ang tapang mo, nandito ka rin ba para subukan ang kapangyarihan ko? Dapat, kung tuparin ang kahilingan mo." Kabanata 4463. Narinig ko na bago ka maging Empress, pinili ka rin bilang isang warrior goddess sa South Cloud World. Ngayon, titingnan natin kung gaano kalalim ang lakas mo. Babae tayong lahat dito, kaya hindi pang-aapi ang tawag dito, sabi ni Morticia kasama ang nakakaakit ng ngiti at may bakas na paghamak sa kanyang mga mata. Sa oras na natapos siyang magsalita, isang nakakakat na power of the Fiend Soul ang lumabas mula sa kanyang katawan. Sa isang iglap, isang abo-abo ng dugo ang pumulibot sa kanya na kalaunang bumalat sa buong lugar. Sa parehong oras, isang nakakatakot na puwersa ang mabilis na humigop sa mga dugo. Nang maramdaman ang nakakatakot na puwersang bumabalot sa kanila, lahat ng mga tao sa baba ay agad nawalan ng hinaga at sobrang natakot. Mayroong maamong mukha si Quincy, at hindi sinubukang pag-aananan ang laban. "Tanggapin mo ito," sigaw ni Morticia, at biglang tinaas ang kanyang kamay. Mabilis na isinara ng kanyang figure ang ambon ng dugo habang naabot niya ang isang palad patungo sa Quincy, ang kanyang paggalaw ng mas mabilis na kidlat. Nang inig si Quincy at laking gulat sa kung gaano kabilis ang paglipat ni Morticia. Gayunpaman, wala siyang oras upang pigilan ang pag-atake. Kinagat niya ang kanyang mga labi at inilunsad ang isang pag-atake ng palma upang kontrahin ang pag-atake ni Morticia. Si Quincy ay hindi naglakas loob na maging bulag at ginamit ang lahat ng kanyang panloob na enerhiya upang labanan ang paparating na pag-atake. Sa susunod na segundo, ang dalawang palad ng kababaihan ay bumangga at nadama ni Quincy ang labis na lakas na dumarating sa kanya. Nanginginig ang kanyang pinong katawan, at ang buong katawan niya ay ipinadala na lumilipad mula sa puwersa. Lumipad siya pabalik ng higit sa 100 metro bago siya bumagsak ng mabigat sa lupa. Bagaman ang lakas ni Quincy ay hindi mahina sa mga tuntunin ng pundasyon ng paglilinang, mas mababa siya kung ihahambing sa Morticia. Bilang isa sa 12 Fiend Martyr, si Morticia ay nabuhay ng higit sa 10,000 taon. Si Quincy ay tumapak sa kanyang mga paa at dumura ng isa pang bibig ng dugo. Tinitigan niya si Morticia na may pagkabigo at pagsuwi sa kanyang mga mata. Hindi niya rin may block ang isang paglipat. Ito ba ang kapalaran ng pamilya ng South Cloud? Hindi siya nasisiyahan dito para malagpasan ang kanyang galit. Nang inig siya at natambas sa lupa, "Kamahalan, kamahalan!" Ang mga opisyal ng sibil at militar at mga Royal Guard ay sumigaw sa gulat, habang nagmamadali sila kay Quincy. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, kasama ang sinag sa kanyang mahinang katawan, mabilis na tumungo si Morticia. Hinawakan niya si Quincy at sumigaw, walang gagalaw. Habang nagsasalita siya, ang iba niyang kamay ay agad humandusay sa ulo ni Quincy. Tumingin siya sa paligid at nagpatuloy. Kapag may naglakas loob na humakbang, ang talentado at maganda niyong reyna ay mamamatay. Ang lahat ng mga opisyal at Royal Guard at tumigil sa kanilang nilakakaran. Hindi nila sinubukan na
magpadalos-dalos. Nakita nan Ayla ang lakas ni Morticia, at sa oras na ito, na kontrol na siya ni Quincy. Hanggat may natitira pang lakas sa kanyang kamay, tapos na si Quincy. Nang makita na sila ay napaka-kooperatiba, isang kaakit-akit ng ngiti ang lumitaw sa mga sulok ng bibig ni Morticia. Pagkatapos, mahina niyang sinabi, mabuti, mula ngayon, kailangan mong sundin ang aking mga order. Hanggat nasiyahan ako, hindi ko sasaktan ang iyong Empress. Ang kanyang mga salita ay banayad at maigsi, ngunit malinaw na hindi siya kukuha ng sagot. Naririnig ito, ang mga opisyal ng sibil at militar ay tumingin sa bawat isa at hindi tumugon, ngunit tumingin sila na napahiya. Nakakahiya na ang Empress ay nahuli ng kaaway at kailangan nilang sundin ang mga utos ng kanilang kaaway. Ilang sandali, ang buong palasyo ay drop tahimik. Nakakakita ng mga ekspresyon ng mga opisyal ng sibil at militar. Si Morticia ay nag-shock. Tila lahat kayo ay hindi kumbinsido. Kaso, nakakahiya. Napapatayin ko siya ngayon gamit ang mga hubad kong kamay. Pagkatapos, isinaaktibo niya ang Power of the Fifth Soul. Isang pulang ilaw ang sumabog mula sa kanyang kanang kamay at malapit na niyang sampilan ang tuktok ng ulo ni Quincy. Hindi, pumayag kami sa pakiusap mo. Tigil. Habang nakikita ito, ang lahat ng mga sibil at opisyal militar ay bumulalas, at ang mga mukha nila ay namutla. Dahil ayaw niyo siyang mamatay. Ipakita mo sa akin ang sinseridad niyo. Lahat kayo ay lumuhad agad. Simula, ngayon, kailangan niyong magtrabaho. Sa akin ng buong puso, ang malinaw na boses ni Morticia ay umalangaw-ngaw sa buong lugar. Kabanata 4464. Lahat ng mga opisyal ng sibil at militar at mga Royal Guard na nandoon ay hindi masaya. Sa halip, naramdaman nila ang kilabot. Ang Fiend Martyr na ito ay walang tigil. Tinakat niya si Quincy, pero ngayon, lahat dapat ay lumuhad sa kanya. Sa sandaling iyon, ang mga mata ng mga tao ay namula at gusto nilang patayin si Morticia. Gayunpaman, pagkatapos i-consider ang lakas ng kabilang partido at kaligtasan ni Quincy, pinigilan nila ang kanilang sarili. Sa wakas, sa lahat ng mga opisyal ng sibil at militar, may unang lumuhad. Pagkatapos, lahat sa paligid nila ay sumunod. Ang lumuhad kay Morticia ay hindi kagustuhan ng opisyal ng mga sibil at militar. Gayunpaman, wala nang paraan para makaalis sa sitwasyon. Tsaka, nasa kamay niya ang buhay ni Quincy. Kapag may nangyari kay Quincy, lahat ng South Cloud World ay tuluyang masisira. Mas mabuti na ibigay ang oras at lumaban pabalik. Kapag nasa tamang oportunidad na, masayang-masaya si Morticia habang tinitingnan niya ang mga taong nakaluhod sa harap niya. Tumango siya ng isang ngiti at sinabing, mabuti, alam mo kung ano ang sitwasyon. Kaya, mula ngayon, pakilusan agad ang lahat ng mga puwersa ng iyong South Cloud World. Dapat mong mahanap ang Daryl para sa akin sa lalong madaling panahon. 0 ma'am. Sa sandaling ito, kahit na ang mga opisyal ng sibil at militar ay ayaw, kailangan nilang sumang ayon. Samantala, sa Great East, mayroong isang lumang templo na ilang milya lamang ang layo mula sa Maple Division. Sa pangunahing bulwagan ng templo, isang payat na figure ang nakaupo sa cross-legged at tahimik na paglilinang. Ang kanyang pinong mukha ay natatakpan ng isang manipis na layer ng pawis na hindi mailalarawan na kaakit-akit. Ito ay si Yvette. Sa magkabilang panig ng gate ng templo ay tumayo ang ilang mga gwardya ng hari. Si Sergio ay mahigpit na nakatali sa isa sa mga haligi sa tabi nila, na mukhang hindi nasisiyahan. Pagkatapos makuha ang formula na haharapin para sa paghahanap mula sa Fiend Soul na si Sergio, pinangunahan ni Yvette ang mga tauhan ng Maple Division. Sa parehong oras, hindi niya nakalimutang maglinang. Huminga siya ng maluwag at dahan. Daang minulat ang kanyang mga mata, masaya ang pakiramdam. Sa wakas, ang nagtatagong panganib ng paghahanap mula sa Fiend Soul ay tuluyan ng neresolba.
Sa oras na ito, malinaw na. Naramdaman ni Yvette na ang espesyal na enerhiya na nakatali sa kanyang katawan ay tuluyan ng nawala at ang power of the Fiend Soul ay tuluyan nang tumakbo sa kanyang katawan. Ito ay magandang balita para sa kanya. Hindi siya natatakot na mahanap ng power of the Fiend Soul muli. Dahan-daang naglakad si Yvette palabas ng Temple Hall na may magandang mood at inutusan ng mga Royal Guard, fair na. Pagkatapos, iniwan niya ang templo sa oras na matapos siyang magsalita. Maraming Royal Guard ang ginabayan si Sergio at malapit siyang sinundan. Kalahating oras mamaya, sa ilalim ng gabay ni Sergio, si Yvette at ang iba pa ay dumating sa pasukan ng kuweba sa ilalim ng lupa na hindi kalayuan sa Maple Division. Sigurado ka bang narito ito? Naalala mo ba ang lahat ng tama? Tinanong niya si Sergio na may solemn na pagtingin sa kanyang mukha. Tulad ng hiniling niya, hindi niya maiwasang maobserbahan ang pasukan ng kuweba. Ang ilalim ng kuweba ay tila walang katapusang. Magkakaroon ba ng anumang panganib na nakatago sa kuweba na ito? Upang maging matapat, dahil si Yvette ay may formula upang harapin ang pinagmumultuhan mula sa kanyang Fiend Soul, hindi na kailangang magpatuloy na habulin si Kendall. Gayunpaman, nang naisip niya kung paano nagkakaproblema ang 5 poison sect sa nakaraang 2 taon, hindi niya nais na sumuko. Ngayon, narito na, naalala ko ito, tanga si Sergio at magalang na sinabi. Matapos makuha ang sagot, inutusan ni Yvette ang mga gwardya ng hari. Iiwan ang 2 tao upang bantayan siya at ang iba ay maghanap ng avenue. Opo, my lady. Ilang mga Royal Guard ang sumagot at tumalon mula sa ilalim ng kuweba isa pagkatapos ng isa. Si Yvette, sa kabilang banda, ay sumandal mula sa malapit na puno. Nakatingin sa kalangitan sa distansya. Nawala niya ang kanyang isipan ng nagpakita sa kanyang isipan ang figure ni Daryl. Iniwan na ni Daryl ang 9 mainland. Matagal na, pero wala pa ring balita tungkol sa kanya. May nangyari ba? Umiling si Yvette. Makapangyarihan si Daryl na kaya niyang baliktarin ang sitwasyon kahit nasa panganib na siya. Habang wala sa isip si Yvette, narinig niya ang sigaw ng mga Royal Guard. Mula sa ilalim ng kuweba, my lady. Sa sumunod na segundo, ilang mga Royal Guard ang nagmadali, na mamawis at takot. Sa oras na maramdaman ng kanyang mga paa ang lupa, ang isa sa mga guard ang nagmadaling nagulat. Miss, mayroong malaking lugar sa baba, hiwa-hiwalay na daan ay nasa kahit saan, at hindi namin siya mahanap. Ang dagdag pa ron, sobrang daming nakakalasi na insekto. Kabanata 465. Masamang tumingin ang guard kay Sergio. Napakayabang na lalaki. Paano niya naitago ang katotohanan na mayroong mga nakakalason na insekto sa kuweba sa amin? Nang matapos siyang magsalita, ang ibang mga Royal Guard ay tumanggo rin. Oo, malaki talaga ang kuweba. Marami ring mga nakakalason na insekto. Sa kabutiang palad, mabilis ang reaksyon namin, o baka nakagat na kami ng mga nakakalason na insekto. Na iyon, ang maamong mukha ni Yvette at nandilim. Tumingin siya kay Sergio na parang pinapatay niya ito gamit ang kanyang mga mata. Ang lakas ng loob mo. Niloloko mo ba? Ako. Alam mo na may mga nakakalasong insekto sa baba, kung ganoon intensyon mong pasunurin kami sa baba at hayaan kaming harapin yun. Gusto mong kumawa ng oportunidad para makatas, hindi ba? Sabi niya. Pagkatapos, hinailan niya ang kanyang mahabang tibak at malapit nang patayin si Sergio. Walang silbi upang mapanatili ang buhay na tulad ng isang kasuklam-suklam na tao. Ang pagpatay sa kanya ng 1,000 beses ay hindi sapat upang palayain ang kanyang galit. Patawarin mo ako, natakot si Sergio, at lumuhad sa lupa. Hindi ko talaga ibig sabihin na maglaro ng mga trick sa iyo. Hindi ko talaga alam na may mga nakakalason na insekto sa ibaba. Sa oras na iyon, pinatay ko ang lahat ng mga nakakalason na insekto na inilabas ng 5 poison sect. Nahiwalay ako sa kanya sa kuweba. Sinipsip ko ang kanyang panloob na enerhiya sa oras
na iyon, kaya't siya ay mahina. Nagmakaawa siya ng awa, patuloy niyang pinatok ang kanyang ulo sa lupa at halos umiyak. Sumimangot si Yvette at huminto. Gusto niyang magtanong ng higit pa, ngunit biglang, nagbago ang kalangitan. Pagkatapos, isang pulang ilaw ang bumaril mula sa madilim na ulap at tinusok sa kalangitan. Anong nangyari? Nakakakita ng kakaibang eksena, sina Yvette, Sergio, at ang mga gwardya sa paligid ay lahat ay natigilan. Masasabi nila na hindi ito magandang kaymanan na maging dahilan ng kakaibang pangyayari, pero ang isang nakakakot na pagkakakilanlan na dumating sa Great East. Gayunpaman, mayroong kakaibang pakiramdam si Yvette. Mukhang ito ang power of the Fiend Soul, pero patay na si Skylar. Wala na, sa buong Nine Mainland ang mayroon ng power of the Fiend Soul maliban kay Skylar. Si Yvette ay bumaling kay Sergio at tanong niya, alam mo ba kung saan ito? Minsan lang siyang pumunta sa Great East, kaya hindi siya pamilyar sa kapaligiran dito. Nasa estado pa rin si Sergio nang gulat nang marinig niya ang tanong. Siya ang unang natigilan, at pagkatapos ay agad tumango at sabi, oo, alam ko kung saan ito. Iyon ang Phoenix Father Mountain. Ako at ang master ko ay pupunta riyan para kumuha ng mga halamang gamot. Noon, ito ang pinakamataas na bundok ng Great East. Pwede kitang dalhin doon. Wala nang sinabi pa si Yvette. Tinanong niya si Sergio na pangunahan ang daan at mabilis na tumungo sa Phoenix Feather Mountain. Plano niya munang hanapin si Kendall, pero ang sitwasyon sa Fiend Race ang mas importante, tsaka mahalaga ang buhay at kamatayan sa buong Nine Mainland. Kasabay nito, sa tuktok ng Mountain Feather Mountain, ang malaking haligi ng pulang-pula na konektado sa langit at lupa, at ang mga madilim na ulap ay lumiligid. Ang kidlat ay sumabog at kulog ay namumutla na parang darating ang katapusan ng mundo. Sa tuktok ng bundok, higit sa isang dosenang mga sundalo ng Fiend ang tumayo doon sa pansin. Ang lumulutang sa itaas ng mga ito ay isang tao sa itim na nakasuot. Ang kanyang mga mata na pula ng dugo ay mukhang nakakatakot. Ito ay si Canderio, isa sa 12 Fiend Martyrs. Inutusan din si Canderio na pumunta sa The Nine Mainland upang hanapin si Daryl. Ang target niya ay ang Great East. Nang makarating siya sa Great East, isinaaktibo niya ang kanyang Power of the Fiend Soul na nagdulot ng kakaibang kababalaghan na mangyari. Ginawa niya ito sa labunan. Natakutin ang lahat ng mga sekta sa Great East. Pumunta sa lahat ng mga sekta. Ngayon, hilingin sa kanilang pinuno na pumunta rito upang makita ako. Kung hindi sila darating, madadala nila ang mga kahihinatnan, utos ni Canderio sa mga sundalo ng Fiend. Oo, sir, 12 ng mga sundalo ng Fiend ang sumagot, agad na bumaba sa bundok. Dahan-daang bumaba mula sa langit si Canderio at tumingin sa malayo na may ngiti, hanggat ang lahat ng mga sekta sa Great East ay nakipagtulungan. Magiging isang piraso ng cake upang malaman kung nasaan si Daryl. Habang nag-iisip siya, biglang umismid si Canderio at tumingin sa baba ng kabundukan. To be continued.